welcome sa SS2K channel, mga kapangarap na criminology at mga kapangarap na farmers. So sa video na ito, ipapakita natin kung paano po yung ginagawa namin pagtatanim ng sili sa bundok, sa may medyo mataas yung pong elevation, no? So kapag gusto mong malaman kung ano pa yung mga updates tungkol sa farming, then don't forget to subscribe and click the bell button and hit all so that you will be updated regarding the updates. Okay? Hello mga kapangarap at ka-farmers, lalong-lalo na yung mga kasili natin dyan. Welcome po dito po sa Sitio Anab, Barangay Tabaan Sur, Tuba, Benguet. So ipapakita po natin kung paano po namin itinatanim po ang sili dito sa area na kung saan medyo mataas yung elevation. Nasa 45 to 60 degrees yung pong kanyang elevation. So unang-una, lilinisan po yung area, then pagkatapos pong linisan, then gagawa po ng linya kung saan itatanim po yung ating mga punla ng sili. So andyan po yung kapatid ko, So kung titingnan natin dun sa itaas na po, kaya mayroon na pong naitanim po dyan na mga punlang sili. So 1 day old po yan. So hindi po pinagsabay-sabay po na itanim dahil iisa lang po yung rainverse na ginagamit namin, So nauna po yung iba, then pagkatapos natamnan yan, then isusunod po yung nasa baba. So around nasa 3,000 pieces na po yung naitanim dyan. Ang target nila is 10,000, So dun sa area naman kung saan nauna po yung mga tanim na sili, so ito po yan, So this is around 1 week na po, Then kapapataba pa lamang ito. Yan. So ang maganda po dito sa area kung saan medyo mataas yung elevation, pababa, yung tubig po ay dire-diretso, so hindi po maiipon, Yan, dun sa mga linya. Okay? Yan, so hindi basta-basta maiipon yung tubig, di ba? Yan. So then sa mga gitna ng sili po, meron pong mga nakatanim po diyan na mga lemon po. Yan. Okay? So kung makikita natin, para saktong-sakto naman na kapag pinatabaan yung sili, napapatabaan din po yung lemon. Kasi yung lemon po, ani ka dyan around 3 years. Okay? Yan, 3 years po na alagaan bago po tayo bumani mga kapangarap. Okay? Yan. So, pasyal naman tayo sa area kung saan medyo malalaki na po yung siling panigang na tinanim nila. Then may kasama pa pong gabi, sa mga gitna nila. Okay? So, ayan po mga ka-farmers at mga kapangarap. Okay? So, ayan po yung sili na kung saan nakapag-ani na sila ng 2 beses. Okay? At saktong-sakto naman po yung presyo ay umabot naman po ng 250. Okay? Yung pong second gather. Then yung third gather po nila is around 100 kilos. Okay, so 6,000 na piraso lang po ito. Yan, so hindi pa siya gaanong maganda mga kapangarap at wala pang gaanong bunga kasi kakapitas lang po yan at saka kakadaan po ng bagyong Ulysses. Okay, so yan. So malapit lang po ito sa kalsada para pagka umani, then malapit lang po yung pagbubuhatan natin. Okay? So yan. So ang elevation nito, ganun din dun sa may nakita nyo kanina na kung saan gumagawa po ng linya para tamnan ng mga punlang sili. Okay? Yan. So nagtanim na rin ng gabi dyan, kasabay na rin dyan ng sili. Okay? So habang nagpipitas doon sa sili, at habang nagpapataba din, definitely lumalaki din po yung ating mga gabi. Yan. Okay, kasi medyo nagmahal din po ang ating gabi ngayon. Okay? Yan. So sa area kung saan yung pong medyo mas malayo doon, then yun po yung area kung saan malalaki na po yung tanim namin na gabi. So halo-halo po rito mga kapangarap. Okay, so ayan po, yung pong mga bunga niya. Yan. So napitasan na po yan, kaya hindi na po gaanong hitik sa bunga. Pero kung makikita ninyo, very healthy po yung mga dahon niya,
So, ang ginamit po na pataba dyan ay yung pong Yaramila, yung pong triple 16 na mga kapangarap. Okay? Yan. Then, ang pagbomba po nila is every week, no? Once a week po yan. Okay? So, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig mga ka-farmers. Okay? So, thank you very much and God bless you all.